Ang spire ng Iglesia ni Cristo. Kumpara sa krus ng Katoliko, alin ang may basehan sa Biblia? Alin naman ang disenyo lang? Napansin nyo ba, kapag nakakita ka ng simbahan na matulis ang dulo at walang krus, alam mo agad na ang simbahan na yan ay sa Iglesia ni Cristo. Pero kapag nakakita ka ng simbahan na may malaking krus sa tuktok, alam mo agad na sa simbahang Katoliko yan. Pero tanong ko sa inyo, saan nga ba galing ang mga disenyong spire na ginamit ng Iglesia ni Cristo sa para sa dulo ng kanilang gusali? May basehan ba ito sa Biblia o gawa-gawa lang ng tao? Sa video na ito, aalamin natin ang simbolismo ng spire at ang kasaysayan ng krus. Alin ang hango sa salita ng Diyos at alin ang hango sa arkitektura lang. Kung tatanungin mo ang mga ministro tungkol sa paksa na ito lang ang kanilang masasagot. Ang matulis na dulo ay nagbibigay ganda at nagpapakilala sa tunay na simbahan ng Diyos. Totoo kaya ito? Ngayon, unahin natin ang matulis na dulo o tinatawag na spire. Ano ang ibig sabihin nito ayon sa kanila? Sinasabi nila na ang matulis na dulo ay sumisimbolo na ang ating pananampalataya ay nakatuon sa langit. Para itong kamay na nakataas, parang palaso na tumuturo pataas na nagsasabing, dito ang ating focus sa Diyos na nasa itaas. Sinasabi rin nilang simbolo ito ng kadakilaan at kabanalan dahil ito ay matangkad at kitang-kita kahit sa malayo. Pero ang tanong ng karamihan, nasa Biblia ba ito? Ang sagot ay wala. Saan ito nagmula? Ito ay disenyo na uso noong Middle Ages sa Europa. Ginamit ito noon ng mga Kristiyano dahil gusto nila ang simbahan na mataas at parang umaabot sa langit. Ang disenyo na ito ay nagmula sa napakaraming simbahan sa Europa na may spire noon at hanggang ngayon. Karamihan sa mga ito ay Gothic style at talagang mataas at matibay. Halimbawa ang Salisbury Cathedral, ito ang may pinakamataas na spire sa buong England na gawa sa bato na may taas 123 meters. Sobrang payat at elegante tingnan na itayo noong 1320, ngunit ito ay ibang-iba sa mga spire ng simbahang Iglesia ni Cristo. Dahil sa dulo nito ay may nakalagay na krus na siyang simbolo ng Kristyanismo. Sa Iglesia ni Cristo naman, ayon sa kasaysayan, si kapatid na Felix mismo ang pumili ng ganitong itsura. Sabi niya, ang Gothic style daw ang pinakaangkop dahil ito daw ang itsurang pangrelihiyon at para maging kakaiba sa ibang gusali. Totoo namang nakakaiba dahil wala itong krus sa dulo. Isang Pinoy na arkitekto na si Carlos Santos Viola, siya ang nag-design at pinaghalo ang modernong disenyo para maging unique ang itsura ng simbahan nila. Si Carlos ay isang tapat na Katoliko sa buong buhay niya. Naglingkod siya sa simbahan ng Our Lady of Lourdes sa Quezon City at madalas siyang inaanyayahan na sumapi sa INC, ngunit paulit-ulit niya itong tinanggihan dahil hindi sila magkasundo sa paniniwala o doktrina. Nagturo rin siya ng arkitektura sa kolehiyo kung saan siya nagtapos at tumulong na itatag ang Philippine Institute of Architects noong taong 1938. Ayon sa kanya, ang matulis na dulo ay disenyo lang at arkitektura at malinaw na wala kang mababasa sa Biblia na nagsabing gumawa kayo ng simbahan na matulis ang dulo bilang tanda. Ito ay disenyo na kagustuhan lang ng isang arkitekto at sinang-ayunan naman ni Felix Manalo. Kaya hindi ito isang biblical at walang anumang espiritual na bagay ang sumisimbolo dito. Ngayon naman, pag-usapan natin ang krus. Bakit sa tuktok ng bawat simbahang Katoliko may krus? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang ito dekorasyon, ito ay simbolo ng kaligtasan. Unang-una, ito ay simbolo ng pag-ibig. Dito namatay si Jesus para iligtas tayo sa kasalanan. Pangalawa, ito ay simbolo ng tagumpay. Hindi ito simbolo ng pagkatalo, kundi simbolo na dahil sa krus, tayo ay nailigtas. Pangatlo, ito ay senyal ng presensya ng Panginoong Jesus. Kung saan may krus, doon nananahan ang Diyos. Pero tanong, nasa Biblia ba ito? Oo naman, ayon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas sa ilang, gayon din naman kinakailangang itinaas ang anak ng tao. At higit sa lahat, sa unang Korinto ay nakasulat, sapagka ang salita ng krus ay kamangmangan sa mga nangaliligaw, datapuwat sa ating nangaliligtas ay kapangyarihan ng Diyos.
Kaya hindi ito disenyo lang, ang krus ay kasaysayan at katotohanan. Ito ang instrumento ng ating kaligtasan. Kaya naman inilalagay natin ito sa pinakamataas na parte ng simbahang Katoliko dahil upang makikita at maalaala ng lahat si Jesus at ang kanyang sakripisyo, kaya ito ay dapat na nasa pinakamataas na lugar. Ngayon pagtabihin natin ang dalawang ito, ang arkitektura at disenyo at ang sumisimbolo kay Kristo. Ang spire ay tumuturo sa langit pero walang mukha. Hindi pinapakita ang kahalagahan ng mga sakripisyo ni Kristo, kundi ito ay simbolo lamang ng mataas at karangalan sa samahan ng pamilyang manalo. Subalit anong mayroon sa krus na nasa dulo ng spire sa simbahang Katoliko? Ito ay galing sa kasaysayan at Biblia at may basehan sa salita ng Diyos. Hindi lang tumuturo sa taas, ipinapakita nito ang paraan ng pagligtas ng Panginoong Hesus sa mga kasalanan, simbolo ng pag-ibig ni Kristo. Malayo ka pa lang, matatanaw mo na ang kabanalan ng gusaling simbahan ng Iglesia Katolika Romana. Kahit saan daladala ng simbahang Katoliko ang tatak ng sumisimbolo sa pagkamatay ni Kristo. Katulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Aklat ng Galacia, "Mula ngayon, huwag na ninyong guluhin ako sapagkat daladala ko sa aking katawan ang mga bakas ng mga sugat ni Jesus." Kaya sa dulo pa lang ng gusali, makikita mo na kung ano ang pagkakaiba sa Iglesia ni Kristo sa Katoliko at napansin mo na agad kung alin sa kanila ang may koneksyon sa Diyos. Ang tanong, kung ang sabi nila ay bawal ang rebulto, bawal ang imahe, bakit gumawa sila ng napakalaking disenyo na wala naman sa Biblia? Ang totoo, ang matulis na dulo ay estetika lang, pero ang krus ay doktrina o aral ng tunay na Kristiyano. Kaya sa Katoliko, kahit saan ka tumingin, naalala mo si Jesus sa taas, sa loob, sa kwintas, sa dibdib. Laging nandyan ang krus bilang paalala na tayo ay tinubos ng dugo niya. Ang spire, ang krus, ang rebulto, lahat yan ay nagtuturo sa atin na hanggang ngayon sariwa pa rin para sa Katoliko ang mga ginawa ni Kristo na pagdurusa. Kung baga sa kasabihan, hindi ka makakapunta sa iyong patutunguhan kung hindi ka lilingon sa iyong pinanggalingan. Lahat ng mga bagay na ito ay ipinapaalala sa atin ang tunay na pagsakripisyo at pagmamahal niya sa atin hanggang sa huling hininga. Para sa kanila, ang mga utos ng Panginoon para siya ay ating maalaala ay hindi na mahalaga. Ngunit ayon sa kagustuhan ni Kristo sa Ebanghelyo ni Lucas, ito ang bilin niya, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kaya ang krus sa bawat dulo ng gusaling Katoliko ay hindi lang ito simbolo ng tagumpay, kundi ito isang matawag na divine request at simbolo ng pag-ibig na walang katapusan. Sa kanila, puro salita lang at batas. Pero sa atin, makikita at mararamdaman mo ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, huwag tayong pagpapalinlang sa itsura. Maganda man ang disenyo, matangkad man ang gusali, ang tanong ay, nasa Biblia ba ang sinisimbolo nito? Ang matulis na dulo ay ganda tingnan, pero tao lang ang nag-isip noon. Ang krus naman ay simple lang, pero ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya sa huli, hindi sa taas ng simbahan na susukat ang kabanalan, kundi sa katotohanan na dala nito. Sana po nadagdagan naman ang ating kaalaman. Ito po si Kuya Tem, maraming salamat sa inyong panunood.